Magandang gabi po, narinig po ako. Yes po sir, naririnig po. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po sa nakikinig ng Babo Radio, Dagupan po. Magandang gabi po kay Ma'am Naisy Coronasyon ng Sentro. Binabati ko nga po pa lahat ng members ng DHL United Workers Union. Ako po pala si Alkin Apostol, Kaal ng DHL United Workers Union, DHL Supply Chain Philippines. So ito po ang aming Hello demand po. po Sir, regarding po Sir sa... Al, makakapagbukas ba kayo ng inyong camera po sir? Para makita po kayo. Ay, okay. Sige po, go ahead po sir. Sige sir, continue po dun sa binabanggit nyo. Sa akin pong binabanggit na demand po regarding po sa 300% para po sa separation pay po. Tapos nabayaran yung 31, maayos na wage distortion. So, na-retain ang union members din at may iwan ng workers. Yung possible na transfer na redeployment sa term ng management na may approximate na 52 vacant position sa other side po na dapat tuloy lang ang security tenure, no diminution of benefits, transportation, etc. po. Kapag bumalik po yung RSC sa DHL same site ay dapat recognize pa din ang union as SEBA. At priority secure ang hiring ng union members po. Yes po. Hello po sir. Hello po. Okay po. So, malinaw ba yung linya po natin sa iyo sir? Nawawala po kasi kayo po ano sir? Malinaw naman po ang dating po rito. Okay po. So, ayun, balikan ko kayong tanungin po mamaya, sir. Ano, baka meron din po nga nais mo na idagdag na mga detalye po, si Ma'am Naisy po. Opo, magandang gabi po mga kabombo. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin para maibahagi po yung sitwasyon ng mga manggagawa po sa DHL supply chain, particularly po sa Sukat, Muntinlupa. Sila po ay nakapagtayo ng union at naging matagumpay po ito. Dinaanan po ang mga legal na proseso. Nanalo po sila noong May 29. Naging sole and exclusive bargaining agent po noong June 15. Ibig sabihin po, meron ng karapatan ang mga manggagawa sa DHL supply chain na sama-samang magkaroon ng collective bargaining para magkaroon po sila ng collective bargaining agreement para ma-i-address po yung issue na binabanggit po ni Kaal. Mabayaran ang pinapasok nila tuwing may 31 sa bawat buwan at ganun din po maayos at maitama yung sahod dahil nagpapantay po ang mga matatagal ng empleyado at mga bagong pasok at ganun din mapaunlad ang kanilang mga benepisyo. Pero ang sinalubong po ng management, kaya malinaw po na ito ay union busting para sa amin, ay redundancy. Dahil hindi na daw natuloy ang kanilang kakontrata para mag-operate sa warehouse. So, ang DHL United Workers Union po ay patuloy na lumalaban para igiit ang karapatan nila sa CBA at nagdedemand po ng maayos na sahod at maayos na benepisyo sa kanila pong pagtatrabaho. Okay. Ma'am Nancy, balikan ko po kayo mamaya. No? Tanungin ko lang po si Sir Al kung ano po bang siguro sa ngayon po parang mga dahilan or reason sa pumula po sa DHL po. Ano? Bakit hindi pa rin po parang nakikipag-negotiate po ng maayos? At ano po yung paglabag po nila dito, sir? Kung sakali po. Hello po, sir. Hello po. Ang paglabag nila ay lagi nilang dinidelay ang kanilang proposal po. Lagi po sila delay tapos nag-union busting sila sa amin po. Okay po. So, bali ito ba ay pang ilang beses na po, sir, ano, na nagkakaroon po ng yun, negosasyon or pakikipag-usap at kahit na minsan po ba doon ay wala pong naging siguro ano parang naging makabuluhan po na pakikipag-usap po sa kanila na masasabi po natin parang win-win solution
po sa both parties po. Tama po. Ngayon po, bukas po kasi meron pong regarding po sa DOLE ulit po, negotiation po ulit. Pampito na po ito. Pampito na po ang aming hearing po doon sa DOLE po. Okay po. So, bali sa ngayon po, sir, ito pong inyong, of course, nabuo pong sa ngayon, samahan po ng mga United Workers Union ng DHL. Gaano po karami, sir, kayo dito po sa ngayon po at nakasali po dito sa nasabi pong organisasyon at ano po, yung pananaw po ng iba ninyong mga kasamahan pa po, sir? Ah, 264 po kami member po ng DHL United Workers Union at sana po bigyan po ng pansin ng management ang aming hinihiling po. Respeto po sa union at staff union busting po. Okay po. Ayan, balikan ko ulit kay mamaya po, Sir Al. Tanong lang din po ulit ako kay Ma'am Nancy. Kaugnay po rito sa, yan, usapin pa rin pong ito. Ma'am Nancy, sa ngayon po, dito po sa nakikitang mga paglabag sa ngayon sa part po ng DHL, kanino po ninyo plano sa ngayon po na idulog din po ito, yung parang hindi na po magandang negotiation on the both party side po ng DHL po, ma'am? Siyempre, ang aming pong panawagan ay nakatuon sa DHL management. Hindi na lang po dito sa Pilipinas, pero ganun din po sa global offices po ng DHL. Dahil naniniwala kami na dapat ang DHL ay rumirespeto sa karapatan ng mga manggagawa na mag-union at makipag-collective bargaining dahil sila po ay signatory sa isang global framework agreement sa mga malalaki ang union katulad ng International Transport Workers Federation at Uni Global Union. No? So dapat i-keep nila yung kanilang promise na rerespetuhin yung mga manggagawa. Kaya nakadiretso din po ang aming panawagan sa kanilang global offices. Okay po. May tuturing nyo ba ito, ma'am, yung ginagawang ito po ng DHL, yung pagre-refuse na eto makipag negotiation or magkaroon po ng counter proposal din po sa mga manggagawa at pagitan nila? Do you consider po na parang attack po ito, hindi lang po sa mga manggagawa, kundi doon po sa mga mismong union at sa labas po ng iba pa pong mga trabaho po, ma'am? Tama po, Kabombo. Ito ay malinaw na union busting. Ito ay malinaw na pananakot sa mga manggagawa na i-exercise at gamitin nila ang kanilang constitutional right to really organize themselves so that they can have a better wages, better benefits, better working conditions, no? Dahil alam naman natin, para ang mga manggagawa ay may mas higit na kaayusan sa trabaho, kailangan meron silang union. Subalit, kahit ito ay legal, konstitusyonal, ito ay sinasagkaan ng mga employers ng malalaking kumpanya at sana hindi ito tularan ng iba. Katulad ng mga ibang employer na challenge yung mga wage board decision para itaas ang sahod. Napakalaki po ng relevance ng union sa buhay ng mga manggagawa para i-uplift ang buhay ng bawat isa na hindi lang as per law, pero mas higit pa para mabuhay ng desente at may dignidad. Okay po. Mamaya ulit, balikan ko kayo, Ma'am Nancy. Kay Sir Al po muna. At Sir Al, sa ngayon po, dahil wala pong parang malinaw pa sa ngayon na negosasyon and yung counter proposal na hinihiling po sa DHL. Kung sakali po na hindi pa rin po ito mag-workout, ano na po yung plano po ninyo na maaaring susunod po na gagawin dito, sir, kung hindi po mag-workout po ito? Hello, sir, nakamute po yata kayo, sir. Okay po. Ayun po sa magkakaroon po kami ng strike po. Kapag hindi pa rin po tumugon sa aming proposal po ng CBA. Okay po. At sino-sino po, sir, yung mga kasama po sa strike na bukod sa inyo, may iba pa po mga grupo, sir, po sa mga nabanggit, Akbayan and ang Sentro, may iba pa po ba, sir? Kasama po namin ay ang Sentro. Ayun po, tapos Akbayan po, yun po ang kasama po namin sa strike.
Okay po. Meron na mga... Yes, sir. Okay, sir. Go ahead po. At iba pang unions po. Okay. So dito, sir, dun sa mga makikilahok po sa protesta, meron na po ba kayong ano sa akin kung gaano kadami po yung makikilahok, sir? Marami-rami din po? Mas maganda po, mas marami. Kaya po lahat po ng DHL United Workers Union, lahat po yan aatin po ng strike po. Okay. Ayun, sir, baka gusto niyo na lang pong manawagan po, no, sa, lahat ng gaganapin pong strike or protesta po ninyo sa mga susunod pong araw, sir? Sa susunod na araw po, ako po ay nananawagan sa mga union na kasapi po sa ating DHL United Workers na tayo po ay magtipon-tipon at magkaisa para sa ating pinaglalaban. Nabuhay po ang ating DHL United Workers Union po. Yes, maraming salamat, Sir Al. At ayun, break muna ako kay Ma'am Nancy. Maganda baka pwede lang din po natin kayong hingan po ng reaction or mga pahayag po sa sentro. Bagamat ibang usapin naman po ito, ma'am, pero sa labor sector pa rin po. Ano niyo po sa akin, ma'am? Siguro, opinion dito po sa pagtutol po ng ilan po mga labor groups kamakailan po, no, doon sa nilabas po na desisyon para pigilan po yung pagpapatupad ng wage hike na sana mararamdaman na po ng mga nagtatrabaho po sa NCR, ma'am. Isa po ang sentro ng mga malawakang samahan ng mga manggagawa ng Nagkaisa Labor Coalition at iba pang coalition para tutulan yung DRO na hinain ng Pasig Court sa appeal ng ilang employers para hindi implement ang 85 pesos wage hike. Sa 20 araw na ito ay nadidelay, 1,200 pesos na po yung nawawala sa mga minimum wage workers sa NCR at hindi ito nagtatakda ng magandang president para pa sa ibang mga rehiyon na maglalabas din ng pagtaas ng sahod. Kasi alam naman natin na lahat ngayon ng pangailangan natin mula sa serbisyo at pangunahing bilihin ay tumataas pero naiiwang kapos at kakaunti at mababa ang sahod. Ito ay hindi nakakabuti para sa lahat. Pero nagpapakita rin ito na panahon na para magkaroon ng legislated wage hike na 200 pesos across the board, hindi lang sa NCR. Kaya buo po ang suporta ng sentro sa pagtulong ng pangkalahatang gagawa dito sa DRO na hinain para sa dagdag na sahod sa NCR. Okay po. So with that po, Ma'am Nancy and kaya Sir Ann, maraming salamat po sa oras mo ninyo at magandang gabi. Mag-iingat po kayo.